Magandang araw. Ang aking tatalakayin ay patungkol sa mga pagbabagong morpoponumiko. Ngunit may isa lamang akong katanungan sa inyo. Kapag ba mali ang baybay o bigkas ng isang salita ay maaari bang makaapekto ito sa kahulugan? Maaari itong makaapekto sa isang kahulugan pag mali ang baybay o bigkas. At ngayon ating aalamin ang mga pagbabagong morpoponumiko. Ang mga pagbabagong morpoponumiko ay tumutukoy sa anumang pagbabago sa karaniwang anyo ng isang morpema dahil sa impluwensya ng kapaligiran nito. Ito ay may 5 uri. Una, ang pagpapalit ng ponema, pagkakaltas ng ponema, 2 uri ng asimilasyon. Ito ay asimilasyong partial at asimilasyong ganap. Ika-4 ang metathesis at ika-6 ang paglilipat ng diin. Dumako naman tayo sa pagpapalit ng ponema. Ito ay tumutukoy sa ponemang nagbabago o napapalitan sa pagbuo ng mga salita. Kung minsan, ang mga ganitong pagbabago ay nasasabayan ng pagpapalit ng diin. Una, ang pagpapalit ng ponema ay yung pwedeng magpalitan ng mga letra. Ito ang 4 na letra. Or pwedeng magpalitan. Ito ang I at E, O at U, H at R, at ang huli ay D at R. Dumako naman tayo sa D at R. Ang D at R ay ponemang D sa posisyong initial na salitang nilalapian karaniwang mapapalitan ng ponemang R. Kapag patinig ang huling ponema ng inlapis, halimbawa, ma plus dapat marapat. Pansin natin ang unang salitang ugat ay napapalitan ng letrang R. Ikalawang halimbawa, ma plus bulong equals marunong. Ikalawa ang H at N. Sa ilang halimbawa, ang H, bagamat hindi binabaybay o tinutubasan ng titik sa pagsusulat ng panlating han ay nagiging N. Halimbawa, tawa plus ang, tawahan, equals tawanan. Ika-3, ang O at U. O, U, ang ponemang O sa huling pantig ng salitang ugat ay hinuhulatian ang salitang inuulit ay nagiging U. Halimbawa, dugo plus an, duguan. Kuha plus huli. Ikalawa, ang pagkakalpas ng ponema. Nagaganap ang pagbabagong ito kung ang huling ponemang patinig ng salitang ugat ay nawawala sa panahon natin nito. Halimbawa, takip plus an equals takpan. Ladahan plus an, ladhan. Ang pagkakaltas ng ponema lalagi natin isipin na ang pinakahuling patinig ng salitang ugat ay nawawala. Halimbawa dito sa takip plus an, mawawala yung I kasi siya yung pinakahuling patinig ng salitang ugat. Kaya mangyayari ay takpan. Dumako naman tayo sa assimilation. Tumutukoy ito sa pagbabagong anyo ng morpema dulot ng pag-iimpluwensya ng mga katabing nito. Ang mga panlaping nagtatapos ng na sa nang ay pinapalitan ito ng N o M. Gaya ng panlaping sin na nagiging sin o sin. Ang mga salitang nagsisimula sa mga patinig at katinig ng K, G, H, N, W, na patinig na W at Y, ay dinadagdag ang panlaping sin at tab. Halimbawa, sin plus haba, sin haba. Pang plus awit, pang awit. Pansin niyo dito sa pang awit, hindi na siya magkadikit. Nilagyan siya ng dikin kasi walang salitang pang awit. Iba yung meaning, magiging iba na yung meaning. Kaya nilagyan ng dikin. Sa mga nagsisimula naman sa B, L, R,
S at P ay may panlapit na sin o pan. S-I-N or P-A-N. Halimbawa, sin at plus tamis, sin tamis. Pang plus dagat, pan dagat. Lagi natin tatandaan, pag ang unang letter ng salitang ugat ay BL, RST o dillers, ay sin or pan ang gagamitin natin panlapit. Sa mga nagsisimula naman sa B at P, ay may panlapit na sin or at pam. Ihahalin tulad natin siya dito sa unang kong binanggit. Pag dillers, ang unang letra ng salitang ugat, ang gagamitin natin ay sin at pan or letter M. Pagdating dito naman ay pag D at M, ang unang letra ng salitang ugat ay pa, sim or M or pam. Halimbawa, pang plus basa, pambasa. Asimilasyong partial o diganap. Pagbabagong nagaganap lamang sa pinal na panlapin ng halimbawa, sin plus payat, sin payat. Sa asimilasyong ganap, nagaganap ito kapag natapos na maging ang N at M na panlapit. Sa asimilasyong ganap naman, may dalawang rules. Una, gawing partial muna ang gagawing ganap. Ikalawa, kaltasin ang unang titik ng salitang ugat. Halimbawa, pam plus paaralan, pampaaralan. Ginawa muna natin siyang asimilasyong partial. Sunod, pampaaralan. Halimbawa, pam plus bayan, pambayan. Sa pagbabago na gaganap sa punemang ng, ayon sa punto ng artikulasyon ng kasunod ng tunog, nawawala pa rin ang unang punema ng nilalapiang salita dahil sa ito ay nakasimula o napapaloob nasa sinundang punema. Halimbawa, pang plus tali, pantali, panali. Yun yung sinabi ko sa inyo, ang asimilasyong ganap, magiging partial muna siya bago maging ganap. Halimbawa dito, pang plus tali, pantali. Ang pantali ay asimilasyong ganap. Ang panali ay asimilasyong partial ang pantali. Sunod ay ang panali ay asimilasyong ganap. Ikalawa, pang plus palo, pampalo. Ang pampalo ay asimilasyong partial. Ang pamalo ay asimilasyong ganap. Pansin natin, nawawala yung unang letra ng salitang ugat pag yun ay ang asimilasyong ganap. Sunod, ang paglilipat o metathesis. Ito ay paglilipat ng posisyon ng mga ponema. Halimbawa, kapag nagsisimula ang letrang L o Y at may gitlaping I, ay napapalitan ng isa ang unlaping I. Halimbawa, Y plus I plus akap, linakap, equals nilakap. L plus I plus ayo, equals linayo, equals nilayo. Paglilipat diin. May mga salitang nagbabago ng diin kapag nilalapitan. Maaaring malipat ng isa o dalawang pantig at ang diin pantungong unahan ng salita. Halimbawa, basa plus in, basahin. Laro plus laro. Laro plus ang, laruan. Ang diin dun sa laro is yung O, kaya mapapalitan siya ng letra laruan. Laruan.